Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Siriman po sa 91.9 na BBS FM sa Naga City. Marinaga man sa mga nakaantabay ko niyan sa pahinga sa muyang FB Live pero audio only. Sa pakaranakin para sa lalo teknikal ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta ngunyan. B Network News. O yan na po mga bareta niya ito, mga bareta sa Lado Nasyonal o duman sa mga makampanya ngunyan, mainit. Pwedeng sumakat sa 50 o sa 50 degrees Celsius ang heat index o init factor sa lawas sa nagkapirang parte ng Pilipinas ngunyan na panahon kang taginit. Ipinahayag ang pag-asa na posible man makamati nin sagod sa 41 degrees Celsius heat index sa masunod na duwang aldaw ang Metro Manila, mientras tanong posibleng sumakat man sa 48 degrees Celsius sagod 50 degrees Celsius ang nagkapirang parte ka nasyon orog na sa bulan kang Abril o masunod na bulan kang Abril o Mayo. Kasubang Miyerkules na ideklara kang pag-asa ang panahon na tag-init na kan magbutas na ang duros amihan sa nasyon. Hulit tag-init na, Mayo na ang amihan dahil mamatian ang easterlies o ang pag-uran na darakang pagsarabatan kang mainit asin malipot na duros. Alagad, pwede pa manggaling makamati nin minsan pag-uran sa Pilipinas huli man sa thunderstorm. Mientras tanto mga tugang, ipinahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na day magagamit kan isay man na kandidato ang mga social workers na ma-administrar sa pagduduhuling ayuda sa mga beneficiaryo kani. Sa sarong press conference kasugma, sinabi ni Secretary Gatchalian, trabaho sa naman na mag-serbisyo sa mga namanuan ang katuyuan kansa indang mga social workers asin bako para magpagamit sa politika. Kalakon kani sinabi kan sekretaryo na kung magkaigwaman ng mga siring na isyu, dapat sumot ireklamo ini sa sayang opisina, hulita may kasabay ining kastigo basado sa Civil Service Commission rules. Tigdino pa rin Gatchalian, na dahil man tinutugutan kan DSWD ang isang mga politiko na maglaog sa payout centers asin magbugtak ng campaign materials. Kalakon kani, siniguro pa man kan pamayo kan DSWD. Nasa payout centers kan DSWD, sinisiguro mang digdi na social worker kang ahensya iyo ang mamamahala asin ma-administrar sa pagbariwas nin tabang. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pang bareta sa Lado Nasyonal, hinagad mga tugang sa Korte Suprema kang Pilipinas kang kapisanan ng Social Media Broadcasters Pilipinas o KSMBPI, parang gani, ipapundo ang pag-implementar ka nagkapirang probisyon sa iraram kang Automated Elections Law, ulita illegal asin dahil sumut ini patas sa nagkapirang kandidato. Nangapudan sindang anti-fake news sa advocate.
si Attorney Mark Christopher Tolentino, patilaman si Dr. Michael Raymond Aragon sa Supreme Court na magpalawas ng temporary restraining order. Patilaman writ of prohibition na uli sa questionabling implementasyon kan Section 11 kang Republic Act No. 8346 na nag-amendar sa Section 13 kang Republic Act 9369. Isinangat ang kaso sa Commission on Elections asin laban kay Executive Secretary Lucas Bersamin, Senate President Francis Chis Escudero, pati laban kay House Speaker Martin Romualdez. Kabaliman sa mga sinasabi ng mga petitioners ang premature campaigning kan mga mayayaman na kandidato na may konsidera sana na kandidato oras nagpuna ang kampanya. Sigun sa mga petitioner, unfair o bakong patas ang probisyon hunit ginagamit ini ka mga mayayaman na kandidato para mas amay magpabisto sa publiko o rugna sa mga botante. Dahil masubot mapapatawang kastigo ang magibo ng mga premature campaigning. Sinitarman ka mga petitioner ang kawaran subot ning aksyon kan kumalik sa salang paggamit kang public funds sa eleksyon na mayong transparency pati naman fairness. Oras ko niya matugang alas 5:12 ng pag-aaga. Mientras tanto, nakaabot na kanagtalikod na Marso 26 sa The Hague, Netherlands, ang mag-inang sinda Hanelit Abansenya patinaman si Veronica Kitty Duterte, alagad day pa subot sinda tinugutan. Na mabisita si dating Presidente Rodrigo Duterte, na nagsilibra kan sa ika-80 kumpleanyo niya daw Marso 28. Sa kunyan, tinutugutan lang magbisita sa dating presidente ng Pilipinas, iyo ang Defense Council, pati naman ang aki kanin si Vice President Sara Duterte. Nakadetinir sa detention facility kang International Criminal Court si Duterte, yan tanganing hampangon. Ang trial may koneksyon sa crimes against humanity na nakumitir subot kan sayang administrasyon sa pagi kang war on drugs. Inangat ni Palace Press Officer Claire Castro si Baguio City Mayor Benjamin Macalong na magpalawas ng mga ebidensya para patunayan ang sayang mga aligasyon na ginibo ang General Operations Act of 2025 para sa election fund. Kasunod ni kampanya ni Magalong na habo niyang maarog ang Pilipinas sa sitwasyon kang Venezuela na nagtios huliman sa maiwasan na korupsyon. Sigun sa tagamagtaram kang Palasyo Malacanang, mas maray subot kung direktang matao ang alkalde ng ebidensya sa iya para mapag-alalan ini asin mapaimbestigaran. Tinawandong pa ni Castro, respetado ninda ang opinyon ni Magalong, alagad dapat subot suportaran kanining konkretong ebidensya ang sa mga ibinumulgar tanganin day makaraot sa imahin kang gobyerno asin sa mga politikong mayong pagkaaram sa sinambit ng issue. Kakampi Network News. Network News. Bakatungan sa oras na 14 magalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga. Aramon naman na mga report mag-alis sa mga pagkiliman nato sa lawas. Team Cobra kang Senro binilog para i-rescue ang mga nagkakadiscovering halas sa Naga. Aramon niya ito ang baratang yan halik yung Maiko Garcia. Maiko. Formal ng binilog kang City Environment and Natural Resources Office ang Team Cobra sarong task force na matutok sa pag-rescue kan mga nadidiscovering hala sa syudad Ganaga sa paig ni Raymond de la Cruz, Biologist and Technical Assistant kan Senro, Bastantan Training asin karaman kang Naga City Operatives on Basic Rescue of Animals o COBRA sa pagdakop ding sawa o halas. Abiso kang opisyal na kung igwang may hiling ng mga halas sa residensya asin pampublikong lugar, tulos na mag-contact sa mga autoridad para ma-rescue, masalbar ini imbis na gadanon. Kadakli sa mga nadadakop,
Nahala sa syudad iyang Luzon brown rat snake na nagtatarget ng mga peste sarong arog kang kino o rodent. Ang pagbilog kan Team Cobra uli naman sa sunod-sunod na snake sightings sa loob ng syudad Kinaga. Puun pa kang huring bulan na 2024. Sa araw sa teorya, iyon paglipat ng iniistar ka mga halas matapos ang grabing baha dulot ni Bagyong Christine. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Mientras tanto, libreng cheese X-ray HIV testing gigibuon ngunyan aldaw sa Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur. Mike Gravito. Bilang nga parte kan programa kan Barangay Local Government Unit kan Barangay Karanan sa Banuaan kan Pasakaw, Camarines Sur sa suporta kang Rural Health Unit kan Banuaanin Pasakaw, Camarines Sur sa pinag-apod na Barangay Karanan Healthy Living Initiative kung sa inigwa ini nin titulong Promoting Wellness and Disease Prevention ang Barangay Karanan sa Banuaan kan Pasakaw ang magkakaigwa nin sarong active case finding asin man World TB Day kung saan magkakaigwa nin libreng chest x-ray para sa mga senior citizens, mga persons with disabilities, asin man mga residentes kan Barangay Karanan na gigibuhon pasado alas 8 nin agang nin aldaw sagkod alas 3 nin pagkahapon. Obheto kay nasambit na nga programa iyo ang madetect tulos ang mga residente na igwa nin kamatayan sa indang mga baga asin man ang pagkakaigwa nin libreng HIV testing asin man libreng blood sugar. Ang nasambit ng programa ang pinagibo kan Barangay Karanan sa suporta kang Rural Health Unit ang tanganing mabawasan ang mga residentes na nagkakaigwa nin helang na tuberculosis yan sa suporta kang RHU maging kan Department of Health sa Banuaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Labi man ang kaugmahan ni punong Barangay Randy Latosa ninhuli taan sa iyang barangay ang pinakainot na gigibuhan kang nasambit ng active case finding asin man World TB Day sa Banuaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Alas 5:17 oras siya tungon sa iba pang pareta sa Radyo Nasyonal. Binabantayan mga tugang kan Department of Health ang paragos na paglangkaw kang kaso ng tikdas sa Pilipinas. Sigun sa Department of Health, pinakadakol sa mga tinamaan kanasambit ng helang, ito mga akin day pa bakunado. Pun Enero 1 sundong Marso 15, ngunyan na taon, 1,185 na ang nagkahilang ng tikdas. Ini luminangkaw ng 27% kumpara ka nagtarikod na taon sa kaparehong panahon. Sa 1,185 na nakatigdas, 802 sa mga pasyente, anday bakunado asin day kumpleto ang bakuna laban sa tigdas. Diwat nangapunan ang DOH na pabakunahan ang mga aki, kasabay kang presenteng ginigibong catch-up immunization kan ahensya. Mientras tanto mga tugang, sarong aldaw, pun kasugma bago magsikat ang kampanyan para sa mga lokal na kandidato, liwat tagpagirumdum ang Commission on Election sa mga opisyal kang barangay na sindaday pwedeng magbali sa mga aktibidad pampolitika oras ding trabaho. Sa sarong forum kang Meet the Manila Press kasugma, sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na mas kinangani tinutugutan ang mga ini na magbali sa pangampanya dahil mas sila tinutugutan sa oras ding trabaho. Istrikto subot na ipinagabawal ang paggamit ng resources o kagamitan na pag-urugaring kan gobyerno. Mientras tanto, dahil man binabawalan ang mga barangay officials na magsulot ng bado na minasuporta sa sarong kandidato o pagsakat sa entablado sa kampanya. Bukas ang inot na aldaw kang campaign period para sa umasikag ngunyan aldaw, Marso 28 ang karampanyahan para sa mga lokal na kandidato o mga nagadalagan na magpun sa pagkagobernador sagkod sa pagkakonsyal kam Banwan, siniman representante kan distrito. Nagtutubod mga tugang si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na ginagamit sa naman ni Senadora Amy Marcos ang isyu kang pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte tanganing mapalangkaw
ang ranggo kanisa senatorial sormi. Naingani eh. Pero sabi ni Panelo, ang problema daan ni Marcos, nagbabaruto sa duwang salog. Asin gusto niya magkuha ng boto sa Duterte, gusto niya pa magkuha ng boto sa Marcos. Tinitira ang tugang niya alagad nagkakasibot man subot na ilangkaw o itaas ang kamot niya kan tugang. Sabi ni Panelo, inangat man ganin si Senador Marcos na magsaangat ng impeachment complaint laban sa sayang tugang na si Presidente Rodrigo Duterte kung talagang nagtutubod iling may sala sa palakaw kang administrasyon. Sabi pa ni Panelo, kung talagang desidido si Amy Marcos na magkalas sa grupo kan sa tugang, dapat ipahiling kani ang pagsangat ng impeachment laban sa tugang na culpable violation of the Constitution, sabi ni Panelo. Sa katakod na bareta mga tugang, nangangapunan ang Palasyo Malacanang sa mga bangko na mag-isip ng bagong pulisiya para mapakalma ang cyber fraud asin pag-atake. Ini matapos ang financial institution na pig-administrar kang Bangko Sentral ng Pilipinas asin nawaran ding 5.82 billion pesos halis sa cyber attacks puno kan 2024. Masalangkaw kesa sa 2.6%. Puun sa nairestruct na 5.67 billion pesos na kantidad ng pagkawara o pagkalugi kan 2023. Tinawan doon mga tugang ni Palace Press Officer Kiril Castro ang pangaipo na pakusugon ang cyber resilience kan financial sector. Sinabi niya na may mga infomercials as in information dissemination para tabangan ang publiko na daimbaging biktima ng scams. Ang nanginuta na cybersecurity list na kinakampang kang BSP Supervised Institution kanagtarikod na taon, yuan phishing, card not present, fraud, account takeover, as in identity fraud, pati naman na hacking. B Network News. Kakampi Network News. Alas 5:22 oras ngunyan. Sa iba pa mga balita niya tungkol sa Radyo Nasyonal, nagpipiknik na mga tugang sa tumangang kang International Criminal Court Detention Facility duman sa Dahig, Netherlands ang mga takasuporta ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Lalo na sa iyang ika-80 kumpleanyo ngunyan aldaw Marso 28. Sa report ninuli sa dagmang na mga superdadores na nagpapasiring, nagbugtak na ng metal barricade sa luwas kang detention facility kung saan pwede magtripo ng mga ini. Kanaklan sa mga superdadores kan dating presidente, naghali sa maribang nasyon sa Europa. Katakot gani, nagabot naman kan nagtarikod na Marso 26 ang agum ni Duterte na si Hanrit Abansenya asin sa ilang aki na si Veronica Kitty Duterte. Sa kunyan, tinutugutan sana na magbisita sa dating presidente ng Pilipinas iyo ang Defense Council asin man si Vice President Sara Duterte. Mayong lamat ang relasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin sa yantungan si Senadora Amy Marcos. Ilan sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na kung hilingon ang mga payag ni Senadora Amy, garong-gayo igwang lamat o dingkilan ang relasyon ka magtugang. Alaga sa lado subot kang Presidente, dahil masabing may lamat ang relasyon ka magtugang, hulita dahil man inipikon, kaya dawa anong banat sa saya, dawa nahiling si Amy sa rally kan maisog asin nang naraot.
Asin ang pangaraot ni dating Presidente Rodrigo Duterte K. Marcos, mayong nadawog sa Presidente. Mayong manadangog halin sa Presidente ng Pilipinas ning anuman na hinlakit para sa iyang tugang. Sa pagkalas ni Senador Amy sa partidong alyansa, sinabi ni Castro na ang senador na mismo ang nagsabi na nagkalas siya hulit bakong pareho ang sayad ng mga advokasya. Kaya mas magayon na maghali siya hulit dahil magkakaigwa ng magayon na relasyon sa pagultanan nila. Sa hulis ni Awando ni Castro na mayong madangog na mga pahayag o reaksyon halis sa Presidente ng Pilipinas kontra sa sayantugang na si Amy Marcos. Alas 5:26 oras siya itong matugang. Suportado bang Kamparaso Malacanang ang plano ka National Bureau of Investigation NBI na gamiton ang International Criminal Police Organization Interpol para susugon ang mga overseas Filipino na nagpapakulyat o naglilibot ng false information. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Asimpalas Press Officer Claire Castro na naging paghiro kang NBI dapat kahit do paginibo. Enot kani ipinahayag ka National Bureau of Investigation na bukas subot sindang makipagtabangan sa International Criminal Police Organization o Interpol para lapagon ang mga yaw sa likod ka nagpapakuryat ni mga peking bareta. Sa report, kanagtarakod na Marso 24, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na dawa ang mga Pilipino nag-i-star sa ibang nasyon na pinaghalian ka mga fake news pwede nindang lapagon asim manimbag sa tabang kang Interpol. Mientras tanto, sinabi man ni Castro na inako mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na slightly affected ini sa nakakalarmang pagparadakol ka mga fake news sa social media. Iyan subot ang rason kung taano sinugo na kang Presidente ng Pilipinas ang PCO pakusugon ang kampanya kang gobyerno laban sa misinformation bako lang para sa sayang sadiri kundi para naman sa nasyon. Kapi Network News. Network News. Nagdesisyon ang mga tugang ang Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o TIASA na dahil na idagos ang inot kang pigrekomendar na proyektong pagpapailaw sa Bulkan Mayon. Ini daw ang kalukuhan ng maray. Imaginado kung pailawon mo ang Mayon kung pirang bumbilya, pirang kilometro ng kable nga gamiton dyan. Inot kaya nga nag-ani ng mga batikos hali sa publiko asin man may pang grupo ang sinambit ang plano. Kasunod kani, nagparawas din payag ang JESA na dahil nadagos ang nasambit ng proyekto, hulita importante subot na makuha ang full support kang publiko asin ang dagos na pagresibi ka mga stakeholders sa sinambit ng proyekto. Iguang 500 milyones pesos na inisyal na pundo para sa nasambit ng proyekto na inapod bilang Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting Project. Kaliguan. Sinaram kani, gusto kang ahensya na mapakusog kuta ang visual appeal kan Bulkan Mayon urog na sa nighttime tourism. Alagad wala tong pagkontra ang inatubang kani hali sa mga environmental advocate asin mga heritage group. Dinatawan doon ka mga ini ang posibleng epekto ka nasambit ang proyekto sa natural na kagayunan kang Bulkan Mayon, kawali na ang impakani sa ecosystem. Ang Bulkan Mayon sa mga bistadong iconic natural landmark sa Pilipinas, huliman sa perfect cone kang hitsura kaini. Kapi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:29 na po rin pagkaaga. Ang mga balita sa Kakampi Network News maparagos sa dyan. Ibanan po ang mga report halos sa mga pagiriban nato sa luwas. And at yan pong alas 6 ang tabayan ng mga baretang magali sa sutoy mga kakamping radyo. Asin mga update mga tugang duman sa mga kantabay kasugma ginibo ang proclamation rally ka mga kandidato kan Team 1 Kamsur dyan sa Capitol Complex para po sa pagsikat kang karampanya ng daw sa panginot ni Governor mabalik Governor na si Congressman Elry Villafuerte. At tabayan po ang mga pahayag ninda sa atyan katakod ka mga plano sa eleksyon asin man sa sendang
pagsunggit kan sa ilang mga posisyon na kinakandidatuan. Kabali po dyan ang mga kandidato kan mga kantimuan kamsur sa kada distrito na presente sa sinambit ng okasyong kasumanggi dyan sa Capitol Complex. Babalik kami sa iba pa mga bareta at yan. B Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. National Police Public Information Office, may kabirugan 2,337 PNP personnel ang ipapangarak sa mga aktibidad sa riyon. Ikinauman kayang nasa 122,000 katao ang maatindir sa sinambit ng tripon para kay Duterte. Sa Davao City, nasa 1,800 na mga pulis ang iwawarak. Kasunod ganit, siniguro kang PNP na bastante ang bilang ka mga pulis na mabantay sa rally para sa seguridad asin kaligtasan kang gabos ng mga maatindir digdi. Mientras tanto mga tugang, nanindugan man ang Armed Forces of the Philippines, AFP, na loyal sinda sa konstitusyon asin mandato na protehiran ang manuang Pilipino as ilang estado sa tao kan pagkwestiyon kan nagkapirang grupo sa sendang pagtuninong sa gilibong pag-arestar kidating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun sa Armed Forces, igwa sindang sinumpa na responsibilidad na protehiran ang mga Pilipino, ilipinsa ang konstitusyon asin mantiniron ang demokrasya sa nasyon. Sinabit pa mga kampuwer sa militar na sa ipinaluwas na pahayag na sa ilalim kang Article 16 kang konstitusyon, istriktong ipinagbawal sa mga soldados na magsawsaw sa mga politikal na aktibidad. Pinakalma ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang kahandadan sa tahukan nakaumang na pagpapataw kan Amerika ning reciprocal tariff puun sa Abril 12. Sigun sa sekretaryo, dahil maapektaran ang nasyon hulita magkaalyado ang Pilipinas asin Amerika asin minimal sa naman ang trade deficit kan nasyon pagabot sa mga ini-export na mga produkto sa Amerika. Kaya maayo subot dapat ikahandal sa ngunyan asin ipagkapalago sa naman ang kang Pilipinas kung ano ang ginigibo kani. Pasado kaya sa reports, nakatalaan magpautob ning o ang gobyerno kang Amerika nin reciprocal tariff sa mga nasyon na may dakulang trade deficits, lalo na sa mga nagmamabakal nin mas dakol na goods sa Amerika kesa sa binabakal hali digdi. Kabali sa mga trading partners kan US na presenting pigibalwar ang trade deficit, iyo ang Canada, Mexico, Brazil, the European Union, Switzerland, Turkey, South Africa, India, China, Japan, South Korea, asin man Taiwan. Siriman ang apat na Southeast Asian economies na Indonesia, Malaysia, Thailand, asin Vietnam. Sa datos kang US Trade Representative, suminikat sa $23.5 billion ang US goods trade sa Pilipinas kan 2024, asin may US trade deficit na 49 o 4.9 billion dollars. Kakampi Network News. Network News. Balikan ta mga report hali sa lawas, banggaan ng duwang motorsiklo sa Kamaligan, Camarines Sur, duwa ang pigwalat na irido. Report na yan hali ki Mike. Grabito Mike. Sapo ni na pagkaridos sa indang mga lawas, ang duwang mga motorcycle rider makalis na mga ini. Ana magkabanggaan na dyan sa barangay Tarusanan sa Banuan kan Kamaligan, Camarines Sur. Sa report ikan sa PNP Kamaligan, pasado alas 8:10 agi kasudma kan mangyari ang aksidente sa tinampong sakop kan Zona 4, Barangay Tarusanan, Banuan kan Kamaligan. Binabagta subuot kan sarong Rusi single motorcycle na pinagmamaneho kan driver na pinagbistong si Roque Orgaya, 44 anyos maagom, residente kan Zone 4, Barangay Mabolo, Naga City. Ang nasambit ng tinampo, ali duman sa Gainsa, Papasiringon, Siyudad Dinaga, kan pagabot sa lugar kan insidente, ang nasambit ng motorsiklo ang nagprobar na mag-overtake sa sarupang bihikulo
nagbalyo sa ibong na linya kung sa induman niya nakasabatan, nakabanggaan ang saruman na Honda single motorcycle na pinagmamaneho kan driver na pinagbistong si John Lawrence Mundala, 33 anyos may agom, sarong nurse residente ka na Pacol, Naga City. Ninhuli sa pagkakabanggaan kang duang mga lulunadan ang parehong driver ang enterong nagkaturumba sa konkretong tinampo dalan para sindah ang magsapo nin pagkairidos sa indang mga lawas. Ang mga residente nakahiling sa pangyari, ang tulos man nag-apod kan mga otoridad kung kaya ang mga tauhan kan kadres mo dyan sa Banoan kan Kamaligan ang nagresponde sa nasambit ng mga biktima, pinagdarasinda dyan sa Bicol Medical Center sa Dadinaga para matawanan magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News Network. Piantras tanto mga tugang DepEd nag-obligar sa mga eskwelahan na magbugtak ng digital surface thermometer sa mga o sa kada classroom. Report hali kay Michael Garcia. Ipigsugo kan DepEd Division of Camarines Sur ang mga eskwela na magbugtak ng digital surface thermometer sa loob ka mga classrooms. Base sa Division Memo number 163 Series of 2025, inoobliga na magbakal ng mag-install ng thermometer, hygrometer sa laog ng mga classroom na bakong direkta sa init. Sa pahig ni Attorney Salvador Pilingon, spokesman kan DepEd Camsur, ini para madeterminaran kung ano ang kamugtakan kan mga estudyante sa masudod na school year 2025 to 2026. Asin sa Rosan madeterminar kung ang eskwelahan kipuan magsuspender kan sendang face-to-face classes asin mag-asynchronous na sana o magtarauan ng modules. Ipigsugo man ang mga school DRRM officials o coordinators na mag-send ng report ng temperatura pag alas 9 ng aga, alas 12 ng udto, asin alas 2 ng pagkapon. Maramduman, sinibog ang pruunan kang school year 25 to 26. Uli naman sa sunod-sunod na class suspensions, dara naman kan sobrang init kang panahon kan nakaaging taon. Dagdag na parenta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, report. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:46. Balikan tani ba pamparetang ko niya sa Radyo Nasyonal. Siniguro kang samahang industriya ng agrikultura o SINAG na nagsusunod ang mga hog raisers sa pigatalaan ng maximum suggested retail price kang uriga. Ini ang ipinahayag ni SINAG Chair Rosindo Su sa sidelines kan ika-31 National Hog Convention duman sa Pasay City. Sigun kiso, sa nakalampas na 2 semana, dahil luminampas ang mga hog raisers sa napagkasunduan na 230 kada kilo na farm gate price kang urig. Sa ibong ka mga angat sa sektor, palagos man subot sindang nagkatabang sa pagmaigot kan Department of Agriculture na mapababa ang presyo kang karning urig. Alaga dahil dipisiran manggararay ang mga hog raisers na makabawi halis sa epekto kang African swine fever asin sa pagparangkaw kang gastos sa biosecurity asin feeds para mapadakol ang supply kan urig sa Pilipinas. Dagdag paniso, kung maibaba ang level kang pagsunod sa MSRP sa lado ka mga retailer, kay puan, magkondusir ang Department of Agriculture ng panibagong konsultasyon tanganing madeterminan ang mga isyong may koneksyon sa logistics. Dakula man ang may natabang sa pagluwag ka mga bodega kan National Food Authority sa paglangkaw kan alokasyon kang 29 pesos na bagas sa mga kaliwa kang presidente. Ini matapos itaas na kan Department of Agriculture sa 30 kilos hali sa 10 kilo ang alokasyon kang bagas para sa mga benepisyaryo. Sigun kay Press Officer Claire Castro, makatabang man ini para makabakal ang NFA nin mas dakol na paroy halin sa mga parauma sa katatapos pasarang aranian. Nagbaba ang presyo kang bagas sa pangkinaban ng merkado kaya nagdesisyon ang Department of Agriculture na itaas ang presenteng 10 kilong alokasyon sa bagas ka mga benepisyaryo para mas dakol ang maipuli sa silang pamilya. Mas bastante ang pundo subot kan gobyerno para ipagpanagos ang programa kaya mayon dapat ikahandal ang mga benepisyaryo kani. Sa rarong kang programa,
mas baratong mabakal kan senior citizens, person with disabilities, solo parents as in indigents, ang bagas sa kantidad 29 pesos kada kilo kada bulan sa Kadiwa outlets. Alas 5:49, piglikturahan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si Atty. Harry Roque dapit sa pagpilit subot na maging abogado ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Inot naman sinabi ni Vice President Sara Duterte na ikis na si Roque sa legal team kan dating Presidente hulita gusto subot nindang mag-focus ang dating Presidential Legal Counsel sa asylum duman sa Netherlands. Ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman ang napili subot na maging lead counsel kan sayang ama. Mientras tanto mga tugang sa katakod na bareta, mayong puder ang gobyerno ng Pilipinas na bagaton ang kagandaan na asylum ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque sa The Netherlands, sabi kan Department of Foreign Affairs. Alagad paliwanag ni DFA Migrant Workers Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, kung hagadong kan Dutch government sa gobyerno ng Pilipinas na magpaliwanag sa mga inilatag na rason ni Atty. Roque sa sayang asylum bid, uruton subot na nag-abante ang demokrasya sa Pilipinas as hindi totoo na may political prisoner, as hindi may naghahampang sa political persecution sa nasyon. Matandaan biglang nagbutwa sa publiko si Atty. Roque sa The Hague, Netherlands, kasunod kang pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Iniman ang inot na pagkakataon na nagpiling siya sa publiko matapos siyang panuwasan ng arrest order kang House Quad Committee katakon kan sayang pagkakaimbulto subot sa illegal na operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO sa nasyon. Nagsumiter naman nin aplikasyon si Atty. Roque para sa asylum sa The Netherlands para tugutan siyang magrepresentar o irepresentar ang dating presidente sa ICC. Alagad inot naman ang pinaglinaw ni Vice President Sara Duterte na day kabali si Atty. Roque sa legal team kan sayang ama. Sa kunyan, may pang ipinapaluwas na detalles may koneksyon sa status kang asylum ni Atty. Roque sa The Netherlands. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:51, diretso kalaboso sa detention cell kan Kamara de Representantes si Bawan Batangas Mayor Ryan Dulor. Iya matapos na arestaron pagtugba sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City halis sa biyay kani sa Amerika kasugmang mao magahon. Ipinahag ni House Sergeant at Arms retired Police Major General Napoleon Taas inarestar si Dulor kang pinagsarong elementos kan security personnel kang Kamara, PNP Criminal Investigation and Detection Group, Aviation Security and Enforcement Unit, pati naman Bureau of Immigration sa kusog kang contempt as in detention order kang Kamara. Sigun ki Taas si Dulor, 45 anyos, pinatawan nin contempt o liman sa pag-iisnab sa pagdangog may koneksyon sa pagsasapribado kang Bawan Waterworks System BWS. Kabaliman sa pinatawan nin contempt as in detention orders in the Aguada Incorporated President Joseph Yu as in Vice President Jonathan Yu. Sa opisina kang alkalde, nagsumiter ng travel authority na pinirmahan ni Batangas Governor Hermi Lando Mandanas na nagtutugot digdi na magbiyahe sa Estados Unidos poon Marso 11-26 kan taon na presente ramang kang problema sa salud. Alagad pikustyon kang Kamara ang kawaraning medical records ni Dulor tanganing tawan rason ang tulumbis na napakatindir kang pagdangog duman sa Kamara. Pigdigaran kang Overseas Workers Welfare Administration OWA ang report na maluyahon ang sa indang serbisyo para sa overseas Filipino workers aron kang pagkuhaning ID para sa indang trabaho. Sinabi ni Paras Press Officer Atty. Claire Castro na kaulay niya na si OWA Administrator Arnel Ignacio asin nakuba ni sa reklamo ka nagkapirang OFW na nagkuha kasi ng OWA ID hulita marikas sanaman ang pagkuha ka mga obrero sa laog din 5 minuto. Alagad kabaliktad ni sa reklamo nga nagkapirang balik obrero na OFWs hulita inaabot subot inining pirang aldaw bago ma-release sa inda
asin ang ordinaryong pag-ariglar kan o pagpakaray kan logo na ibubugtak sa ID. Sabi ni Castro, mayroong problema sa ngunyan sa pagkapanuwas ng ID, hulita marikas na ang ginigibong proseso. Dagdag pa kang opisyal, kung igwa man nagireklamo, itaw ang detalye tanganing magibuan ng remedyo kung igwang problema sa OWA office na tigdudumanan kan mga ini. Alas 5:54 lang oras yata ngunyan, 6 minutos antes mga alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya ngunyan mga tugam, bareta pa sa lado nasyonal. Ipinapasirarom ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa istriktong oversight ang Senior High School Voucher Program. Iyan tangan ni maiwasan ang mga anomalya sa maabot ng mga panahon. Ini katakod kan ipig-umaw kan senador na napawi kan Department of Education ang 65 billion pesos halis sa 54 gayong private schools na may questionable claims sa rarom kan Senior High School Voucher Program. Sabi ni Pimentel, bakong bastante ang refund asin kay puan may manimbag asin makapagpautubling reforma tanganing dahil na ini mautro. Nagpapatanid pa man ang senador na ang nangyaring irregularidad sa Senior High School Voucher Program nagpapahiling ng mas hararom na problema kang ahensya pagabot sa monitoring asin accountability. Big question man ni Pimentel ang paglangkaw kang budget sa kang voucher program sa 39.3 billion pesos kan 2023 halos sa 16.5 billion pesos na kanainot na taon na mantanagwaman ang bilang kan mga benepisyaryo kaini. Network News. Network News. Baretang Bato. Garong kayo na wara ng paglaom si Senador Ronald Bato de Rosa na makamtam niya pa ang patas na ustisya sa larom kang Administrasyon Marcos. Sigong kay de Rosa, sa naili niyang pagtratos ka mga otoridad dating Presidente Rodrigo Duterte. Dahil na siya nagadaom na makahiling pa siya ng ustisya. Nagpaliwanag man ang senador sa pabarabago niyang pahayag o estratehiya dapit sa posibilidad na ma-arestar kan International Criminal Court. Sinabi ni Bato na naiba na ang posisyon sa saya o na naiba na ang posisyon sa iya ni Presidente ang posisyon sa iya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na minsan siyang sinabihan kay ito na dawa buhok niya dahil mga kaputan kang ICC alagad sa ngunyan pinabayaan iparestar si dating Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Asin yaon man ang kahandaran niya na siya magsunod. Sabi ni Senador Bato de Rosa, kung si Presidente Marcos ngani nagbaguan sa iyang stand sa sainda, kay puan man niyang maging flexible, asin magdiskarte o nangunyan na panahon ng kagipitan. Sabi pa ni Bato, depende sa sitwasyon kung mananakop o mapanakop siya, asin inadaran niya pa ang sayang mga opsyon in kaso magabot sa puntong dadako po na siya kan ICC. Nagtesting na nga si Bato nagsulot ng wig para tahuban ang pagkakalbo niya pero sabi niya nabisto manggirar siya, diding kayo sa Bicol. Nagsulot na nga ng kopya, nagwig na si Bato pero nabisto pagraray. Kaya ano pa daw opsyon ni Bato? Para siya makasalbar sa anuman na pag-arestar sa iya. Siyam na kandidato mga tugang kang administrasyon sa irarom kang alyansa para sa bagong Pilipinas ang laog sa pinakahuring senatoria survey na ginibo kang Social Weather Station SWS. Ang survey ginibo po Marso 15 sundong 20 na kinumisyon kan strat-based consultancy. Pareho laog sa number 1 sin number 2 slots in the Congressman Erwin Tulfo asin ang re-eleksyonistang senador na si Bungo na pareho nakakuha ng 42%. Nagsunod man sa 34% sa third as in fourth place in the dating Senate President Vicente Tuto Soto III
Pati naman ang independenteng kandidato ang broadcaster na si Bin Tulfo. Naugman sa alyansa Bets, sinda Senador Lito Lapid, ika-5 pwesto, Senador Bong Revilla, ika-6, Pia Cayetano, ika-7, Pampinuping Lacson, ika-8, mientras tantong ika-11, sagol ika-13 pwesto, sinda Makati Mayor Abi Binay, dating Senador Manny Pacquiao, asin House Deputy Speaker Camille Villar. Ang iba pang alyansa Bets na sinda dating Interior Secretary Benjamin Avalos Jr. nasa ika-18 pwesto, mientras tantong ang re-electionistang si Francis Tolentino ika-20 pwesto. Ang iba pang kandidatong laog sa top 12 sinda Ronald Batulera Rosa ika-9, asin ang independent candidate na si Willie Rebillami nasa ika-10 pwesto. Ang nationwide survey ginibo sa paikang interview format sa may 1,800 registered voters. Mientras tanto, sa nasambit ng survey, nag-correspond sa ika-16 na pwesto ang re-electionistang si Senadora Amy Marcos na nasa ika-14 pwesto. Mientras tanto, si dating Senador Kiko Pangilinan asin Bam Aquino nasa ika-14 asin ika-15 pwesto. Nagparahuros na lugod si Amy Marcos. Oras na ngunyan mga tugang. Eksakto alas 6 ng pagkaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News babalik at yan. Kay baranta po ang mga baretang iatod kan sa tuwing mga kakamping radyo. Mga baretang tinipon kan DWEB FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Mga bareta halis sa KM Kakampi Partido. Asiman mga baretang halis sa BBS FM sa Naga City. Hindi na nga sa mga bareta sa Kakampi Network News na sa ino pong naantabayaran. Kunyan pong huring Biyernes kan Marso taon 2025. Otro niya to, ngunyan kang karampanyahan, kaya si mga kandidatong amin nag-relibot ngunyan. Ha? Magdala na kamong pandesal, kape, yan, duman sa mga binibisita nindo. Para igwalamang kamong harampangan mientras na kamo nakikipag-ulay ha, sa mga kandidato. Dahil maglingaw na magwalat, importante yan. Tadawa ko na itong bula sa mga mutante pag makamapigwalat ay mayo. Pag nagsunod si kalaban nindo na nagwalat, iyo ang magigirumduman, sigurado yan. Ngunyang pampanahon, importante ang pagwalat, ha? Alaw po sa mga purang lugar, ha? Sa mga kababayan niya itong naghahalat ng mihuras ngunya na eleksyon, no? Dapat magwarat ka mo. Good morning sa mga nakantabi sa mo sa FB Live and sa mga nakantabi sa mo on-air sa mga camping radio. At yan, babalik kita, digdi sa Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Na nagtatunin mga ayuda, partikularmente mga infrastruktura na kinakaipuan sa nagkakaroon ng mga barangay, eskwelahan sa nasabi ng syudad. Ini matapos sa kasudma, si Mayor Rex Cuba Arriba Oliva kay Banan, si Vice Mayor Edsel Serrano de Mewatas and Congressman Mix Villafuerte, yaon man ang presensya Schools Division Superintendent Mariano de Guzman, ang school principal Catalina Saison, asin mga opisyalis kan syudad. Anang yenot, sa ginibong groundbreaking ceremony kan ikapat na covered court na ipinapatugdok kan lokal gobierno kan syudad din area na asin ini yaon sa San Antonio Elementary School. Ang proyekto may katuyawan na tawan in sarong multipurpose facility ang mga estudyante. Asin man ang lokal na komunidad, asin minaopresyon ng Salvado, asin functional na lugar para man sa mga aktibidades kan eskwelahan, mga sports events, asin iba pang mga pagtitripon. Sigun sa lokal na gobyerno kan syudad din Iriga sa liderato ng Mayor Rex Oliva, inina ang ikapat na covered court na ikukonstruer kan sa syudad. Kasunod, kanser ng mga proyekto sa mga barangay kan Santa Cruz Sur, La Purisima, asin Sagrada. Ang inisyatiba minatong doon asin nagpapatunay sa commitment kan Arriba Administration na mas namapakaray ang mga infrastrukturang pampubliko asin pagtulod kang inawban na community engagement. Tras tanto sa iba pang detalles kan mga barenta sa lado lokal sa pag-arangkada na kan karampanyan para sa mga kandidato lokal sa nagdadangadang na eleksyon na sa maabot na Mayo, ang gabos sa Team 1, digdi sa Rinconada, ang subot na
para sa sendang opisyal na pagpuon kan sendan pagpakiulay asin paghagad din suporta sa sendan mga konstituentes. Sa parte ni Mayor Rela Costa kan Timman Bui, sinabi ni kasudma sa DWB Kamsur na ngunyanal daw primerong aldaw kang kalampanyahan alas 6 paggaga maatin na sinda sa sarong panal na misa asin pagkatapos kanin madiretso sinda sa pagkondusir o pagsagibunin motorcade enot sa pinakapoblasyon kan Banwaan pasiring sa nagkakapadapan mga barangay na kayang abuton kan sendan mga lulunadan. Aper kan siring siniguro man ni Mary Lacoste na masagibo sinda din house to house campaign asin ang ultimo iyon sarong rally sa sarong barangay na papartisiparan kan mga pinagsarong grupo nindan mga barangay sa Saindam Banwaan. 6 o'clock at 7 o'clock. Then after kan patay ko kami din na nagluto yung and sometime Ito sa kaaputan kung kumusta ang pagmatikan ng terong Timman Buhi ngunya na opisyal lang nagpuon ang panahonin karampanyahan. Tinawang doon ni Relacose na sinda relax ang pagmati. Asin sinda nakatutok sa senang kamautan na makakuha ang suporta kan senang mga konstituentes orog na sa pinakaldaw mismo kan eleksyon. Dahil man kaninalingawan na pasalamatan ang mayoriyang mga namamanuan kan senang manuan. Hulit na padagos na ipinapailing asin ipinapamati kan mga ini ang suporta sa Timman Buhi na sigun kay Mayor Lacoste iyo ang magiging liabi kan sedang Kapanganahan Victoria ngunyan eleksyon 2025. Tuwing pareta sa lado lokal, excited na po ako. Ini anagin paeg ni incumbent Congressman Migs Villafrente kan Rinconada sa aginibong pagtitiripon kasubanggikan interong Team 1 Kamsur na pinangunutan kan mabalik na gobernador kan probinsya ng Camarines Sur na si Congressman El Rey Villafrente kaiba ang interong linyada kanis sa probinsya ng Camarines Sur. Sigun kay Congressman Migs Villafrente kasubanggi perang oras sa sana karampanya na perang semana na sana eleksyon na excited na siya sa pagabot kan mismong aldaw. Huli ta kaiba niya ang sa mga suportadores sa interong Rinconada. Sigun sa hoben na kongresista kan Rinconada na sa tuyong siring ang mga panahon, permi niyang nagigilumduman si panahon na siya sa rupasan ng aspirante na sa edad na 22 anyos kan taon 2012, nagdulok siya si nagpangadyi sa kagurangnan kung saan sinabi niya sa kagurangnan na magdanay manlugod ang kamautan kani asin kung talagang para sa iya lugod. Gamiton sang instrumento na magibon maray na mga bagay para sa probinsya ng Camarines Sur asin sehegos asin suporta kan mga taga-probinsya kay ito siya ang sagod ngunyan konsideradong naging pinakahobe ng gobernador kan probinsya ng Camarines Sur asin sa enterong istorya sa Pilipinas. Excited na po ako sama. Oh, that's it. So, these people pray not only in 2020, nagsasabi ko ako sa mga tayo. Sinabi ko ang mga dahil na ito, ito ako ang instrumento ng gumawa ng mga support Palestine peace and non-destroyable Entras tanto, tinawang doon ni Congressman Migs Villafrente na bako siyang perpektong leader, bako siyang perpektong tao kung saan ang sabi kaliba, bako siyang tradisyonal na kongresista kung magtaram asin maghiro-hiro. Ako man niya na bako siya ang pinakahaluinang nakaistar sa Rinconada alagad. Sigun kay Congressman Migs Villafrente, anday kayang taparan kansa mga kalaban sa batalya ng politika na ang sarong Migs Villafrente may isip, may puso na sincero, delikado para sa enterong Rinconada. Sabi
Kan mga naging paikan mabalik na kongresista di sa Rinconada, payabakong Migs Villafuerte. Sabi yun ng mga bareta halidi sa DWB Kamsur, ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Mabalos Benny ka mga balita halin dyan sa Rinconada sa pagikan DWEB-FM Kamsur. Alas 6, 18 oras yata ko niyan, isunod na mga balita duman sa partido, tinipon kan KM Kakampi Partido. Banan duman si Rene Aureliosa sa mga balita partido. KM Partido, kakampi mo, Network News. Kamalon sa kakampi ngayon, o yung mga barata gigadigdi sa KM Kakampi Partido. Sa sarong makulor asin mo mga Grand Proclamation Rally na pinagtagibos sa Capitol Ground sa Provincial Capitol Complex sa Banuan Canpili, Camarines Sur. Ipinailing ni Gobernador Luigi Villafuerte ang mga naging triumpo asin na progreso ka na probinsya kan Camarines Sur. Kaya banan sa mga pinagbanggit ni Gobernador Villafuerte ang pagiging may pinakadakulang numero ng mga scholars sa enterong nasyon. Asin ang mga maabot pang proyekto pang edukasyon asin na kauswagan sa probinsya. Ang aktibidad ang pinagatindiran kagabos na mga kandidato gikan sa Tingwan na Kamsur na pinanginutan ka na babalik na gobernador ka na Camarines Sur na si Congressman Elry Villafuerte. Asin ang mga kaibanan sa partido, kaibanan sa mga nagproklama sa aktibidad, ang First District Representative Congressman Ori Bata, Gobernador Luigi Villafuerte na liwat na madalagan para sa ikaduhang termino alagad sa pagiging kongresista kanikaw daw ang distrito kan na probinsya kan Camarines Sur. Sir, noon ay magtutunag na dalagan ban bilang congressman sa ikatulong distrito, Marco Gumabaw, na kandidato man sa 4th District asin Congressman Migs Villafuerte, naliwat na madalagan sa ikalimang distrito kan na probinsya kan Camarines Sur. Pinag-orgulyo man ang mga kandidato sa pagkabukal kan limang distrito kan Camarines Sur na nagpartisipar sa sinambit ng rally. Ang proklamasyon na ini, ang sarong simbolo ng pagtatarabangan atin pagkakasalaro ka na bilog na Timuan Kamsur na may objeto na magdarapanin mas sa pangkauswagan sa indang mga nasa sakupan na KM Partido, kakampi mo, Network News. Big asigurar ka na PNP Sangay, Nilo Oriana sa detalyas kan Barata. Siguraduhan kan PNP sa Banuan sa Camarines Sur sa paagikan liderato ni Police Major Vincito Cerillo ang malinig asin man matrangkilong perlian sa maabot na Mayo 12 na national asin man local election sa sain ng Banuan. Ini ang tinuan doon asin man asigurasyon ng mga pahayag kan tinambitang opisyal sa entrevista kang Kakampi Muñoz. Susog sa pahayag kani subot hapon na magsikad ang campaign period kaya nakaaging Pebrero 12 para sa mga nasyonal na mga kandidato asin man sa pagpunang munyan para man sa mga lokal na kandidato nakalatag na subuot ang sa indang mga plano asin man mga programa o rugna sa pagtaong seguridad sa indang mga nasasakupan. Sigun padigdi, may mga koordinasyon naman subot sa indang ginigibo sa iba pang mga ahinsas di gobyerno, arog kan Philippine Army, Philippine Coast Guard, pati naman sa mga barangay tanod, asin sa iba pa na mga katabang tangani na makatuwang ninda sa pag-mantinir kan katangkiluhan. Digi, urog naman nyo yan na pagpuo naman kang karampanyahan para sa lokal na mga kandidato. Lain kayan, all set naman subot ang paglatag ninda ng mga personahe sa mga voting precincts sa mismong kaaldawang kan eleksyon. Yan tas tanto katagod pa man kaya nga po man si Major Cerillo sa iyang mga kahimanwa na magtarabangan para man sa matangkilong perilian. Dagdag na bareta sa lada lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Lilo Yana Marinaga. Duwang lalaki arestado kada Philippine National na Pulis sa Banuan ka na si Ruma Camarines Sur. Ninuli sa paglapas sa ordinansa na nagpapangalan sa illegal na pagsisira sa Prado sa detalyas kan Bareta. Arestado ang dalawang lalaki ka na si Roma PNP ka nagkatalikod na alaw sa bisa ka na mandamiento de aresto sa duwang magkasunod na operasyon ninahuli sa paglapas sa Municipal Ordinance number 18 na asin na Resolution number 32
series of 1997 illegal fishing sa barangay Sabang Calabanga, Camarines Sur kung saan naging matrayon po ang operasyon kan si Roma PNP sa pamamayan ni Pulis Captain Mark Anthony Caldera. Nadakop sa nasabing operasyon si Jinli, 51 anyos, may agom para sira asin Edgardo, 52 anyos, may agom para sira asin residente kan barangay Sabang Calabanga, Camarines Sur. Inarestar ang duwang suspetsado ninhuli sa ipinalwas na warrant of arrest ni Honorable Judge Edi Monserrate kan Municipal Trial Court sa Roma, Camarines Sur na may pitsang Oktubre 8, 2001 asin may criminal case number 1-01-1683 na may pagkakabendan na piyansa kantidad 1,500 pesos. Pinaaraman sa mga akusado ang klasikan sa indang pagkakasala, siring man sa indang mga diretsos konstitusyonal sa lingwahe na sa indang naintindihan. Sabing mga akusado, dinara sa ipaturakan na si Roma Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. Ultimo nga bareta sa paggapon ka na campaign na peryoda para sa mga lokal na kandidato ngunyan daw para sa 28. Iwat na pinagpagirumdum ka na Comelec Bicol na pinapayo ni Attorney Jane Navalesa ang pagsunod sa mga lugar na pinag-designar bilang coastal area. Kasumpay ka ni pinaglansaraan o ilalansarwin daw ang oplan na baklas ng aning aliyon at mga campaign materials na nagdala pa sa election laws. Kay banan ang Omnibus Election Code at Republic Act number 1 o Republic Act number 9006 o mas lalo nga bistado sa Fair Elections Act sigon sa Comelec Resolution number 11086 ngay 72 oras ang mga kandidato asin na partido takanin tarang galon ang mga pinagpapangalan na campaign materials antes ang opisyal na paggapon kang kampanya asin anday pagkasunod ang pwede na magabot sa o kaya man magresulta din kapadusan man o kaya man na disqualification. Kaya tanto sinabi kayo na PNP Bicol na igutan na sidang seguridad. Taganing masiguro ang sarong tultula salbado asin patas na pirilihan. Magpapawarak manin mas kadakol pa mga polis sa mga campaign events. Kay banan ang nabay kasi motorcycle patrols para man sa marikas na pagsimbag sa mga insidente. Sa kamping June ng katripunan ka na mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido, anagatong sendukan na mga barata. Ang tinupon lingkod, Rene Aurelio sa Babalos, Marinaga. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you sa imo, Rene Aurelio Sali sa Kiam Kakampi Partido. Oras yato kanya matugang alas 6:25. Uyan naman mga tribo na bareta hanin sa BBS FM Naga City kay Balan Duman si Junel Cuba sa mga bareta. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa pagpuon kang kampanya lokal, posisyon ng Ngunyan daw ang grupo kan Philippine National Police o PNP, kabali ang Puwersa Armada kan Pilipinas asin iba pang ahensya kan gobyerno ang mamantiner kan seguridad asin katuninungan sa pagpuon man kan kampanya Ngunyan daw, gigibon man kan Comelec asin kan pulis ang pinagapod na Oplan Baklas kan Commission de Eleksyon kaiban ang gabus ng mga security forces para manda sa digdi siguraduhon na yaon sana sa mga designadong mga poster area nakabugtak ang mga campaign materials kan mga politiko duman sa mga magkakaigwa kan motorcade ngunyan daw yaon ang presensya kan pulis para i-secured ang mga binyo asin mga aagihan ng mga tinampo kan mga magkakaigwanin motorcade na mga politiko o mga kandidato o yan parte kan mga pahayag ni Regional Director Brigadier General Andre P. Dizon kan PNP Bicol. Tama po sir, bilang miyembro po kan Regional Joint Security Control Center, saro ang PNP sa magpamantiner kan seguridad asin katuninungan sa katabangan sa tuyang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force. Katuwang tamang po ang
Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, BGMP, DepEd, NICA, at iba pang membro na ahensya kan gobyerno digdi po sa RJSCC na ini po, sir. So, sa aga po, sa pagpuon kang kampanya sa lokal, magkakaigwa po nin Upland Baklas na Bicol Region na COMELEC, bahan po ining mga security forces nganing siguraduhon na duman lang po sa tamang mga poster area ikakaagso sa tuyang mga campaign materials. As in, sa aga, sa pagpuon po kana kampanya sa lokal, magkakaigwa po sigurado kay mga motorcades, isi-secure taman po ang sa indang venue, as in ang sa indang aagihan po, sir. Paartiyan kan mga pahayag ni Regional Director Police Brigadier General Andre Pidison kan Bicol. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, saro na naman na maray na proyekto asin papakinabangan kan mga taga-dyan sa Banuan kan Libmanan Camarines Sur anda dadaraon ninda Congressman Elry Villapuerte ang nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur asin manda ni Governor Luigi Villapuerte na kandidato para Congressman kan 2nd District kan Camarines Sur, pigkumpirmar ni Mayor Jess Camara kan Libmanan ang pagpapatindog kan sarupang modernong dialysis center sa Libmanan Camarines Sur ni Congressman Elry Villapuerte na nagbabalik gobernador kan Camarines Sur asin ni Governor Luigi Villapuerte na iumad and pambato bilang congressman kan partido arog ka na dialysis center dyan sa Banuan kan Sipukot Camarines Sur na kung sain pinapakinabangan ka na mga nagpapadialysis na 30 persona ang natatauan in serbisyo sa sarungal daw. Sigun ki Mayor Camara, kan nagtalikod na Miyerkules ngunya na simana, nagkaulay na sinda ni Congressman Elry Villapuerte, Gobernador Luigi Villapuerte na isusudod na ang pagpapatindog kan dialysis center dyan sa Banuan kan Libmanan Camarines Sur, igwananin pondo na nakatagaman ang probinsya kan Camarines Sur sa paagi ni Congressman Elry asin man ni Gobernador Luigi Villapuerte para sa dialysis center dyan sa Banuan kan Libmanan Camarines Sur, kaya dagos na ang paghanap nindaga kan LGU Libmanan asin na mapo na tulos ang proyekto mantang preparado naman ang budget. Uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan. Totoo yan, Sir Junel, Sir Benji. Kasubang ilang ko po, kaulay ko si Congressman Elry Villapuerte as in Governor Luigi sa sarong okasyon po. And sinabi niya po yan sa kuya na pwede ko na pong sabihon sa mga taga-Libmanan, partikularmente po itong nangangaipon ng mga serbisyo sa dialysis na masunod po na prioridad kan Provincial Health Office sa pamamayo po siyempre kan sa tuyang Governor Luigi Villapuerte and Congressman Elry ang banwaan na pong Libmanan. Kaya kami po dito sa Libmanan naghahanap po ni area na pwede pong bugtakan ng dialysis center kasi ang target po, may budget na po, yun po ang banwaan na Libmanan na matatandaan, Junel, Sir Benji, kan taon na yaong po kita sa District Congressional Office, sa Cap-30 Office. Nagsiservisyo po kita ng mga more or less 18 dialysis patients na nagagikan po sa banwaan ng Libmanan. Hatod sundo ta po yan. Dyan sa mga dialysis center sa syudad ng Naga, mga private as in government hospitals. Ito po kan panahon na tinamaan kita ng pandemya na ang sa indong lingkod, iyo po niyaon sa Cap-30 District Congressional Office. Iyan po ang aware ang mag-ama, si Governor Elry and Congressman Luigi, na ang Libmanan po talaga dakula ang pangangaipo. It so happen na mga nangyari. Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Libmanan Camarines Sur. Overwhelming ang akseptar kan mga taga-Banuan kan Libmanan Camarines Sur sa pagdalagan ni Congressman Elry Villapuerte sa pagkagobernador kan Camarines Sur asin man ki Gobernador Luigi Villapuerte sa pagdalagan kani bilang Congressman kan 2nd District kan Camarines Sur sa pagbisita ni Governor Luigi Villapuerte asin Mayor Jess Camara sa mga eskwelahan dyan sa Banuan kan Libmanan Camarines Sur. Digdi
babati na asin na pinapaabutan na ning congratulation kan mga estudyante, mga magurang asin mga maestra si Governor Luigi Villafuerte bilang congressman kan 2nd District kan Camarines del Sur, asin si Congressman Elry Villafuerte bilang gobernador kan Camarines del Sur, asin ipinaabot nan sa indang mainit na suporta kan mga taga-Libmanan na asin sinabing gana na uyan parte kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara. Well, nakaibanan ko po si Congressman Luigi Villafuerte. Nagbisita po kami sa nagkakapirang high school dito po sa eskwelahan sa Banwaan ng Libmanan. Halos po overwhelming po. Talagang ang bati po kay Congressman Luigi saka kay Governor Elry, congratulations. Dahil man po sila nag-iisip na may eleksyon, kundi ang permission na sabi, congratulations Kong Luigi, congratulations Governor Elry, panalo na po kayo. Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan na Camarines del Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Task Force kontra Bigay sa Naga activated na kan Comelec Mabantay versus Vote Buying. Boyet Paderes sa detalye. Activated na ngunyan sa syudad Canaga ang Task Force kontra Bigay na matutok sa mga reklamo asin mabantay sa posibleng insidente ng vote buying. Urog na sa pagpuon kang kampanya ngunya na aldaw. Katakod kan nagraraning 2025 midterm election. Sinabi ni Atty. Mike Julia Jr. kan Comelec Naga kung magpapaabot ng reklamo ang mas maray kung may picture, video o matibay na ebidensya. Pwede ning ipadara sa edang opisina para mahiling asin ipaagi sa tamang proseso. Katuwang kan Comelec sa Committee kan kontra Bigay ang Department of Justice, Commission on Audit, Civil Service Commission, PPCRB, DepEd asin PNP. Inot ka ini, pigikayat ni Regional Election Officer Attorney Maria Juana Balesa ang publiko urog na ang mga butante na makisumaro sa kampanyang ini para mapundo asin manimbag ang mga mapabakal buto asin mabakal kan boto. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Nia Bicol nagaandam na sa posibleng epekto sa mga irrigation ngunyan na dry season. Darrell Banyas sa detalye. Preparado na ang National Irrigation Administration Bicol sa posibleng epekto kan tigmara ngunya na taon sa mga patubig o irigasyon sa anom na probinsya kan Kabikulan. Ipinahayag ang takapagtaram kan sinambit ng opisina o ahensya na si Maria Cleofe Baraero. Sinabi ka ini na sa pinakahuring monitoring kan sa indang mga personahes, igwapang bastante nin supply nin tubig ang sa indang mga irigasyon. Alagad sa balyo ka ini, lagduan naman ang sa indang preparasyon kung sa sa presente pigaaram ang mga lugar na dakula ang posibilidad na madanyaran kan mainit na panahon. Nagalao man opisina regional kan Nia Bicol na kumpara ka nakalis na taon kung sa ina-eksperyensya ang mahiwasan na epekto kan El Nino igdi sa bilog na nasyon. Piga-antisipara naman na mas magiging sadit ang epekto ngunyan na dry season. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Global City sa Camarines del Sur, matabang sa mga tao, lalo na sa trabaho. Boss Oka Isminda sa detalye. Ipinahayag ni Congressman na Elry Villafuerte mabalik bilang gobernador kan na probinsya ni na Camarines Sur. Nadakulang tabang ang pagbukas kan na Global City di sa probinsya ni na Camarines Sur, lalo na sa pagkakrear ng trabaho. Ay, nawawara. Hay naka. Suka. Katakot kay ni pinagsabi ni Congressman na Villafuerte na ang Global City ang nagpupuon ng i-construct asin matabang sa mga taga-probinsya ni Camarines Sur tanganing makapag-create ng dakol na trabaho na dahil na mapasiring duman sa abroad asin sa Metro Manila kundi hindi na matrabaho ng mga taga-Camarines Sur sa Banwaan in Pili, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Yan tabi kakamping June ang mga bareta. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakamping Mo Network News. Junal Cuba, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, Sigurado. Kakamping Network News. Kakamping Network News. Thank you, BBS FM. Oras yata kunyan, alas 6:37. Mabalik tulos kami at yan para sa mga ultimong bareta digdi sa Kakamping Network News. Kakamping Network News. Network News. Elvin Laferte, ang paigin niyang matrayumpo asin mayaman na negosyante bago siya naglaog sa politika, asin ang mga bakong ordinaryong posisyon kan siya mailihir bilang gobernador, asin congressman kan 2nd District, lalo na sa kanya-kanyang termino sa pagkakongresista. Uya si Congressman Elvin Laferte sa paig niya kasubanggi. Hindi ang mga nagibo ko, gusto ko lang pag-iuntong sa Indo, kung si Elvin Laferte. Bago po ako naglaw sa politika, saraw na po akong multi-awarded businessman. Inawagan po ako ni President Ramos, inawagan po ako ni GMA, top exporter. Doon po ako nagyaman. Totoo yan, 50,000 na kapital, inibong labing sa bilyon. Kaya lang ko niya nabawasan na. Dahil sa eleksyon. Ako lang, orgulyo mo sabihin sa Indo, lalo sa mga holiness, dito ako estado, iba. Ako lang po ang politiko na naging successful na negosyante, naging executive na gobernador, naging outstanding congressman. Mayaman mga politiko maroon kaya, ibang politiko naging gobernador, naging congressman. Pero basically naging negosyante. Kaya nung ako naging governor, ginamit ko ang sapuyang abilidad na patakbuhin ang gobyerno ayon sa negosyo. From the 39 poorest province, kinidukong 12 richest province. At kung yan, si Dr. Luigi Orgulio sa Kiyon, 3rd richest province na po ang Camarines. Hindi ko rin ang Kapitolyo, maski sa inyo magduma na Kapitolyo, ang pinakamagayon na Kapitolyo sa buong Pilipinas, hindi po sa bayan ng Pilipinas. Hindi may call center, may hotel, may wakeboard, may golf course, kadakol facilities. Kung naging kong top tourist destination ng Camarines Sur ng 2010-2012 na mayo-mayo kung kakampi congressman, isipon po nindo kung 5 congressman ang kakampi natin, sigurado number 1 tourist destination po ito. Kung kanto siya may gustong gibuhon, inuulang ang congressman. Ngunyan, kakampi natin mga congressman, suwabe ang proyekto. Magayon ang dalan ng progreso. Tabangan po nindo ang 5 mga congressman. Pwede ba? Pwede ba? Please lang. Akagay nindo aram. Nung naging gobernador ako, sabi ko, gigibuhon ta, world-class province, mayo nagtubod. Nag-ibo ka ng CWC, pinatikos ako. Pagkatapos ng 2 taon, pinisita kita ng mga artista, celebrity, mga darapulang tao, foreigner pinagsabi ka. Bigyan sabi mga kahal. Nung ginibo ko, ang Gota Beach at Karoan, nagkarami pa ang mga tao. Ako namin. Ngunyan, 15 taon na naglipas, kada taon, daan nito nakikita ng munisipyo. Ang mga tao duman, libo-libong tao na yung kayo kada taon kumusunod sa sweldo, 1,000 kada taon. Nung sinabi ko mapatugtog ako, ng call center sa umahan, sabi hambog, muna 15 years na ang empleyado ka, sa Sutherland, 3,000 na, dahil ito araw. Nung sinabi ko mapag-ibo kami makayon, na Kapitolyo, sabi ka rin mahambog sana. Ngunyan, 70%, tama na. So dito mainit. Kakamping Network News. Kakamping Network News. Partiyan mga tugang kampanyang kasubanggi ni Congressman Elvin Laferte sa atubangang kang ribu-ribong mga lideres
alis sa mga pamanuan kang probinsya kang Camarines Sur, kabali po ang mga kandidato sa pagkagawad, vice mayor, mayor, board members, asin mga congressman, dili po sa laog kang probinsya kang Camarines Sur. At tabayanan po ang kompletong replika sa Agasa sa tuyang programa ang Probado Servisyong Kaferte sa imulkas mangyayari sa aga pong aldaw na Sabado. Uring bareta ngunyam, bareta sa luwas kang Pilipinas. Gadan ang anom na persona matapos na maglubog ang sarong tourist submarine sa Red Sea Resort kang Havda, Egypt. Sigun sa Russian Embassy sa Egypt, ang submarine may lunad ng 45 tourist na Russian. Iriduman ang siyam na persona mientras igwa pang 29 na isalbar. Nagruwa sa investigasyon ng mga otoridad ang Sinbad submarine buminangga sa may distansyang 1 kilometro halos sa may bayon dagat. Ang sinambitang submarine pag-urugaring ka na sa ambitang hotel resort. Paragos mga ginigibong investigasyon ng mga otoridad dapit sa nangyaring insidente. Kakampi Network News Network. Mga tugang iyan na po mga balitang sinulaan tabayaran sa Kakampi Network News. Ngunyang pong aldaw na Biyernes, Pitsa 28 kang bulan na Marso taon 2025. Good luck sa mga makarampanya ngunyan. Ingat-ingat, mag-inom ng tubig. Grabe ang init. Expected, sabi kang Pag-asa, ang heat index sa langkawon ngunyan aldaw. Sa pagkarap po ka mga kakampin radyo, kay banya ito ang DWEB-FM Kamsur sa Ringkunada, ang KM Kakampi sa partido asin ng BBS-FM sa Naga City. Kaya banang ko si Ken Palma sa technical di po sa Kakampi Kamsur Online Studio. Ako po si Jun Bernas Mabalos. Happy weekend. Sa kung sa mga sunyatong pagkatuloy amin ng mga bareta on-air online digdi sa Kakampi Network News Network News. PM Kakampi 99.3. 99.3. 99.3. This is 99.3. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Kakampi mo. Mula sa nag-iisang kakampi. 99. Kakampi Network News Network News.